Nagsuspinde ng klase ang ilang paaralan kasunod ng mga banta ng karahasan na tila nais gayahin ang pamamaril sa Tacloban City. May report si Jonathan Andal. Isa-isang iniinspeksyon ng bag ng mga estudyante sa Palo National High School sa Leyte bago sila pinapasok sa loob. Bahagi ito ng paghihigpit sa seguridad sa campus. Noong Biyernes kasi may nagpost ng umano'y pagbabanta na may mangyayaring karahasan sa paaralan. Iniimbestigahan niyan ng mga otoridad. I advise the learners and anybody to be responsible in posting. Dapat hindi nila gagawing biro, kasi every action there is a consequence. Ilan pang paaralan sa Eastern Visayas ang binabantayan. Ayon kasi sa DepEd Eastern Visayas, may iba pang nakatanggap ng banta ng paghasik ng karahasan. Patuloy ang verification sa mga yan. Sinuspindi naman ang on-site classes sa Batangas City Integrated School dahil din sa natanggap na banta. Isang nagpakilalang grade 10 student kasi ang nag-post kahapon na mananaksak at mamamaril ng mga kaeskwela. Pero ayon sa pulisya, hindi yan ang unang beses na nagbanta ang estudyante. Patunay riyan ang isang video ng estudyante na may baril. Ang pinost lang ma'am is it's a video lang na may baril. Yun lang po ma'am yung pinost sa GC. Hindi pa malinaw kung may koneksyon ng video at ang post niya ng pagbabanta. Ipinatawag na ang nag-post at nangakong hindi na uulit. Sa investigasyon ng pulisya, binubuli ang estudyante kaya umano nagbanta. Ayon sa school administration, may klase na ulit bukas. Nagpauwi rin ng mga estudyante sa Escalante National High School sa Negros Occidental dahil din ito sa isang estudyante ang nagbantang gagayahin umano ang school shooting sa Tacloban. Ayon sa pulisya, ang screenshots ng mga mensahe ng estudyante ay ipinost ng kanyang tiyahin. Ipinatawag na ang mga guro at magulang ng nagbanta. Nangyari ang mga yan isang linggo matapos ang madugong pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City kung saan 3 estudyante ang nasawi. Bukas, inilibing si Chris Lawrence Fabian. Sa Miyerkules naman si Ayesa Nicole Dazo at sa Webes si Joyancy Separa. Sa tindi ng trauma ng ilang estudyante roon, kinumpirma ng DepEd na may mga mag-aaral at magulang na nais magpalipat ng eskwela. Jonathan Andal, GMA News.